Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong September 9 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, nakikita po natin dito ang aking dalawang projection dito kay Bonk sa kanyang daily chart time frame na ito kung ano yung kanyang posibleng magiging galaw sa mga paparating na araw. Kung saan ay ang unang-una po rito ay posible po itong magpatuloy sa kanyang pagko-consolidate dito sa pagitan po ng minor resistance line natin dito at saka minor support line natin dito. Kaya yan, or magsa-sideways lamang po siya dito. Kasi ayan, kung dulot po ng mga harang dito na kung hindi po niya magagawang basagin, yan, kung sabihin natin ay kung pag umangat po siya rito at nauntog lamang po siya rito at kung pag bumagsak naman po siya rito ay ayan, patuloy po siyang nakakaranas ng rejection dito katulad po ng kanyang mga naranasan dito nitong mga nakalipas na September 4 hanggang kahapon September September 7. Yan, kung pag patuloy pong ganyan yung kanyang nararanasan dito at nagkakaroon siya ng mga rejection dito, ay mauuwi lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate. Ngayon ay malabo po kasing siya ay makaranas ng breakout dito sa resistance line natin dito sa itaas. Kasi yung pag nakaranas po siya ng breakout dito ay yan, posible po siyang umangat dito sa mas mataas na resistance line natin dito. Pero base po sa mga indicators natin dito ay malabo po niyang mabasag ito kasi napaka-bearish po ng ating signal dito. Kaya kung sakaling aangat po siya rito ay isa lamang po itong correction. Ayan. Ngayon ay yung pangalawang aking projection naman dito ay babagsak po siya. At mukhang mas mataas po na ito yung posibleng mangyari dito or magiging galaw ni Bonk sa mga paparating na araw kasi napaka-bearish po ng ating mga signal natin dito. Yan, kung pag nabasag po niya yung minor support line natin dito ay mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak dito at aabot po siya rito sa sunod na minor support line natin dito na nasa presyong 40 digits 1445 or posibleng umabot po siya rito sa lower portion ng ating pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Isa po itong descending wedge pattern. Ayan po yan. Medyo malaki-laki po yung pattern natin dito. Kaya aabot po siya sa lower portion na ito at mukhang susubukan po niya na basagin yung lower portion ng ating pattern dito kapag nangyari po yan. Ngayon ay yung aking basihan po kasi rito ay unang-una ay yung ating Hash Rate Indicator dito ay kulay red. Ibig pong sabihin ay bearish ang kalagayan ni Bonk. At yan, mapapansin po natin dito na lumalaki na rin yung kanyang sukat pero dahan-dahan po na lumalaki yung kanyang sukat. Ibig pong sabihin ay hindi po gaanong matindi yung bearish yung paglakas ng bearish momentum ni Bonk. Kaya posibleng paunti-unti po yung kanyang mararanasang pagbagsak dito. Samantala yung ating QQE mode indicator naman dito ay mapapansin po natin dito na simula noong mga September 1 hanggang sa kasalukuyan ay mukhang hindi na po gaanong lumalaki yung mga sukat nito. Kaya ibig pong sabihin ay mahina po, nanghihina po yung selling pressure ngayon or wala pong pagbabago sa selling pressure ni Bonk. Kaya ayan, isa na rin po yan sa bagay kung bakit nasabi kong maaring magko-consolidate ang market price ni Bonk. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi posible pong biglang lumakas yung persa ng mga sellers at lumaki yung sukat nito. Yan po yung binabantayan natin dito sa ating QQE mode indicator. Para magpatuloy po sa pagbagsak itong si Bonk ay dapat ang makita po natin na nangyayari sa ating QQE bars dito ay lumalaki ang sukat nito katulad po ng nakikita natin dito. Yan po yung makikita natin dito. Kapag ganyan na po yung binubuo ng ating QQE bar dito ay ayan, tuloy na po yung muling pagbagsak, nararanasang pagbagsak nitong si Bonk. Kaya
Yan po ulit, dalawa lamang po yung aking nakikita rito na magiging galaw or projection ko rito sa magiging galaw ni Bonk sa mga paparating na araw. Ito po ay maaring mag-consolidate or ito po ay magpatuloy sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa lower portion ng ating pattern na ito, or ang ating sunod na minor support line na nasa presyong 40 digits 1445, kung saan ay meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Yan yung ating previous trade ay matagal-tagal na po, mga August 4 pa, kung saan ay nakabili po tayo dito sa presyong 40 digits 1985. Kaya ayan, yan pa rin po yung aking mga nananatiling mga live spot trading positions dito po kay Bonk. Kaya ayan, meron po akong apat na mga sell pending order dito sa itaas at dalawang buy pending order naman po dito sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba, kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang dito, check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.